Magandang araw sa'yo. Okay, so ngayon pag-uusapan natin ang isang, napakalaking paksa base sa mga materyales na binigay mo, ang araw ng paghuhukom. Hawak natin dito ang, isang koleksyon ng mga talata mula sa iba't ibang aklat ng Biblia, pati yung mga interpretasyon kung paano sila nag-uugnay. Ang goal natin is, himayin yung konsepto ng pagbabalik, paano raw mangyayari yung paghatol, at ano yung dalawang posibleng resulta para sa lahat. Handa ka na ba? Tara, buklatin na natin to. Sige, at para lang maging malinaw yung umpisa, ang pinakapundasyon ng lahat ng ito ay yung ideya ng pagbabalik ni Jesus. Pero, at ito yung mahalagang diin sa mga materyales, hindi ito yung pagbabalik ng isang, alam mo na, maamong tagapagligtas, ito ay pagbabalik bilang isang hari at isang hukom, isang araw ng pagtutuos, kumbaga. Okay, dyan pa lang may bigat na agad. Unahin natin yung mismong pagbabalik. Ano ba ang itsura nito ayon sa mga teksto? Malinaw na malinaw Hindi ito sikreto Sinasabi sa mga Gawa 1:11 kung paano siya nakitang umakyat, ganun din daw siya babalik. Pero yung detalye mas pinalaki pa sa pahayag 1.7. Darating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng bawat mata, pati ng mga tumusok sa kanya. Wow, makikita ng bawat mata. Global event. Walang makakapagsabing hindi nila nakita. Live. At dito na pumapasok yung role niya bilang hukom. Sa pahayag 19, grabe yung paglalarawan, di ba? Nakasakay sa puting kabayo, pangalan niya tapat at totoo. Pero yung kasunod, yung medyo nakakagulat, mga mata raw na parang apoy, tapos yung damit niya isinasawsaw sa dugo. Parang imahe ng isang mandirigmang hari. Eksakto. At yung imagery na yang imilang sa pahayag, kinumpirma pa yan sa isang mas lumang teksto sa Isaiah 63. Inilarawan siyang nagmula sa Edom, damit niya na bahari ng pula, na parang yumurak sa pisaan ng ubas. At ang sabi mismo sa talata, mag-isa akong yumurak, sa aking galit ay niyurakan ko sila. Ang kanilang dugo ay tumilamsik sa aking mga damit. Grabe, ang graphic. So hindi ito simpleng pag-upo sa trono at pagbasa ng hatol. Ito aktibong pagpuksa. Aktibong pagpuksa, yan ang tamang term. Okay. So yan ang pagdating enggrande, hayagan at marahas. Ngayon, paano yung proseso ng paghatol? Dito na ba papasok yung sikat na tupa at kambing? Diyan na nga. Ang pinaka-classic na paglalarawan nasa Mateo 25. Lahat daw ng bansa titipunin sa harapan. At parang pastol, ibubukod niya sila. Ang mga tupa, yung matuwid sa kanan. Ang mga kambing sa kaliwa. Ang keyword dito, lahat ng bansa. Universal, walang exception. At ano yung batayan ng paghihiwalay na to? Paulit-ulit na lumalabas sa mga materyales, mga gawa. Sa Mateo 16:27, gagantimpalaan niya ang bawat isa ayon sa kanyang mga gawa. Ganon din sa 2 Corinto 5:10, lahat haharap sa hukuman para tumanggap ng kabayaran para sa mga bagay na ginawa niya, maging mabuti o masama. Pero teka, di ba madalas nating marinig na faith alone o pananampalataya lang ang kailangan? Paano pinag-aayon ng mga source mo yung galawang ideya na yan? Kasi parang doon nagkakaroon ng kalituhan. Magandang tanong yan at tinutugunan niya ng mga interpretasyon. Ang koneksyon daw ay critical. Ang tunay na pananampalataya, laging may kasamang gawa. Hindi pwedeng paghiwalayin. Yung pananampalataya na walang bunga, itinuturing na patay. O mas matindi pa, inihalin tulad sa pananampalataya ng mga demonyo. Naniniwala sila. Pero hindi nito binabago kung sino sila. Okay, gets. So parang yung gawa ang resibo. Yun yung tangible proof ng kung ano talaga yung laman ng puso mo. Kung wala yun, yung pananampalataya daw ay parang hangin lang. Yan ang pinakaangkop na analogy. Gawa ang katibayan. At itong paghuhukom, hindi lang para sa mga nabubuhay. Sobrang komprehensibo nito. Kasama ang mga buhay, ang mga patay. Pati yung mga Pati yung mga anghel na nagkasala. Binanggit sa 2 Pedro 2:4 na sila'y itinapon sa Tartarus at ikinadena sa kadiliman upang hintayin ang paghuhukom. wow, mula tao hanggang anghel, walang ligtas sa pagtutuos na to.
Grabe yung scope. Okay, so nalatag na natin ang pagdating at proseso. Punta na tayo sa resulta. Dito na nagiging seryoso ang usapan. Para sa mga nasa kaliwa, yung mga kambing, ano ang eksaktong kahihinatnan? Walang paligoy-ligoy ang mga teksto. At talagang matindi. Sa Mateo 25:41, sasabihin daw sa kanila, "Lumayo kayo sa akin kayong mga isumpa at pumaroon kayo sa apoy na walang hanggan." Apoy na walang hanggan? Oo, na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Tinawag din itong walang hanggang kaparusahan. At sa Tesalonica 1:9, dinagdagan pa, walang hanggang pagkawasak na malayo sa presensya ng Panginoon. Sandali, yung huling linya na yan, malayo sa presensya ng Panginoon, parang yan yung pinakamabigat sa lahat. Hindi lang yung apoy, kundi yung total isolation. Tama. Yun mismo ang esensya raw ng impyerno, yung permanenteng pagkakahiwalay. Sa kabilang banda naman, Yung para sa mga tupa? sila naman aanyayahang pumasok sa buhay na walang hanggan. Pero hindi lang yan basta abstract concept. Sinasabi sa 2 Pedro 3:13, may pangako ng isang bagong langit at isang bagong lupa. At dito pumapasok yung konsepto ng millennial kingdom. Isang 1,000 taong paghahari kung saan yung mga banal, lalo na yung mga martir, ay mabubuhay at maghahari kasama ni Kristo dito mismo sa lupa. So parang hindi lang ito performance review para sa bawat tao. Para itong isang malawakang paglilinis, yung final cosmic battle, kumbaga. Eksakto. Yan yung cosmic scale nito. Ang araw ng paghuhukom ay hindi lang paghatol, kundi yung huling yugto sa pagpuksa sa kasamaan. At may sequence yan. Ayon sa pahayag 19, unang wawasakin yung dalawang ahente ng kasamaan sa mundo, yung halinaw na inilalarawan bilang isang global political system at yung bulaang propeta. At saan sila pupunta? Huhulihin at itatapon ng buhay sa nag-aapoy na lawa ng asupre. Okay, lawa ng apoy. Parang yan na yung final destination. Pero teka, paano naman si Satames? Yung utak sa likod ng lahat. Dito nagiging interesting yung timeline. Hindi siya kaagad itatapon doon. Ayon sa pahayag 20, isang anghel ang bababa, huhulihin si Satanas at igagapo siya sa kalaliman o abyss Sa loob ng... sa loob ng 1,000 taon. Teka, bakit may 1,000-year gap? Bakit kailangan pa siyang igapos tapos pakawalan ulit? Anong sinasabi ng mga interpretasyon tungkol dyan? Ang interpretasyon dyan ay kasabayan ng millennial kingdom. Habang payapa sa lupa, si Satanas nakakulong. Yung pagpapakawala sa kanya after 1,000 years para sa isang huling pagsubok. Mag-uorganisa siya ng huling rebelyon, mabilis lang itong matatalo at sa pagkakataong yon, si Satanas na mismo ang itatapon sa lawan ng apoy. So yun na yung katapusan niya. Pero may binanggit ka kanina, hindi lang mga personahe ang wawakasan, pati mga konsepto. Oo. At dito, nagiging kumpleto ang paglilinis. Ang Hades, yung temporary holding place ng mga kaluluwa, at yung kamatayan mismo, itatapon din sa lawa ng apoy. Wow! Pati yung konsepto ng kamatayan, wawasakin. Ibig sabihin, hindi na mag-exist ang kamatayan. Yun mismo. Ito yung tinatawag na pangalawang kamatayan, yung lawa ng apoy. At ang epekto nito ay yung tuluyang pag-alis ng unang kamatayan, ng pagdurusa, ng kasalanan, yun na yung tunay na reset. Grabe. Okay, mula sa pagbabalik, paghihiwalay, hanggang sa pagpuksa sa kamatayan. Matapos nating pag-usapan lahat ng yan, ang tanong na lang siguro ay, anong kinalaman ko bilang individual sa lahat ng ito? At dyan pumapasok yung isa sa pinakamalakas na tema na paulit-ulit na lumalabas sa mga interpretasyon, ang konsepto ng malayang kalooban o free will. Ang buong proseso, ayon sa pananaw na ito, ay hindi arbitraryong desisyon ng Diyos. Resulta ito ng mga pagpili na ginawa ng isang tao habang nabubuhay. So after all that cosmic drama, it boils down to individual choice. Mga desisyon na ginagawa natin ngayon. Tumpak. May isang talata sa Hebreo 10:26-27 na sobrang diin dito. Sabi roon, kung sinasadya nating magkasala, matapos nating matanggap ang kaalaman tungkol sa katotohanan, wala nang natitirang handog para sa mga kasalanan. Kundi isang nakakatakot na paghintay sa paghuhukom.
Mabigat yan. Napakabigat. Ang interpretasyon dyan ay ang sadyang pagtalikod matapos mong malaman ang katotohanan ay may sugdulang kahinginatan. Pinapakita nito na ang bawat desisyon ay may bigat na pangwalang hanggan. Kung gayon, ang larawan na ipinipinta ng mga tekstong ito ay isang kwento ng tiyak na katapusan, isang malawakang paghihiwalay na nakabatay sa gawa bilang resibo ng tunay na paniniwala. At nagtatapos sa isang kumpletong paglilinis ng sansinukop, masalimuot at para sa marami, nakakatakot na larawan ng hustisya. Oo, at nagiiwan ito sa iyo ng isang mahalagang tanong. Kung ang bawat kilos mo, ayon sa pananaw na ito, ay may bigat na panghabang buhay, at nayon lang ang pagkakataon mo para hubugin yung kahihinatnan mo, paano nito binabago ang pagtingin mo sa mga desisyon, malaki man o maliit, na ginagawa mo araw-araw?